sinasabing hindi kayang i-cover yung lahat ng mga medical expenses na ating mga kababayan, ay meron palang ganitong napakalaking pera, billion-billion, hundreds of billions, Mr. Chair, na nakaibaklabang. Kaya yung mga tanong ko, Mr. Chair, would dwell on paano ba nag-arise na may ganitong kalaking surplus at reserve fund ang PhilHealth sa mga panahon na kinakailangan na ating mga kababayan ng urgent and accessible na mga healthcare services. Kumusta ang ating Pasko? Kumusta ang ating pag-celebrate ng Christmas, guys? Ano naman ay ito, wala na tayong ibang inaasahang darating ay ang New Year na. Bagong lahat, sana ay naging maayos at sana ay maging maayos at sana ay maging okay ang lahat. Lalong-lalo na sa pagdating ng 2025. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating channel, ang Gym5 TV, at huwag niyong kalimutan na i-click yung ating notification bell. Sana naman na maging updated po tayo sa ating susunod na video. Ngayon talaga naman, wala kayang masasampahan ng kaso nito? Ito yung tanong natin, ha? Alam naman natin na umuugong pa rin hanggang ngayon yung usapin, iba't ibang reaksyon yung pagtanggal ng subsidiya ng gobyerno para sa pundo ng PhilHealth. Kasi taon-taon meron yan di ba? Kung pakikinggan natin yung version ng mga mababatas, bago na sa pinal, no? Ang budget for 2025 na kung saan ay ang Office of the President na ang bahala dyan, kung ano maging magaganap at mga pangyayari dyan, ay meron silang nakikitang budget, no? Na enough budget para sa kanilang pagtingin na makapag-operate pa rin ang PhilHealth kahit tanggalin, kahit wala yung subsidy ng gobyerno for 2025. Naaayon ba sa batas yan? Yan yung tanong natin. Wala kayang masasampahan ng kaso, wala kayang magsisisi sa mga legislators natin, sa ating mga mababatas, matapos tinapyasan, hindi lang tapyas, tanggal talaga, wala talaga for 2025. Tanong natin yan kasi ang lahat ng budget preparation, no, ay naaayon sa batas at merong guidelines dyan, di ba? Merong guidelines na sinusunod. Kung ang PhilHealth ay kinakailangan talagang bigyan ng pundo taon-taon, ayun ang tanong natin. Ito ba ay naaayon sa batas? Kung ito ba ay hindi labag? Kasi kung hindi naman ito labag, ay walang problema. Maaari naman sigurong mabigyan pagkatapos maubos ang budget. Pero para sa aking pananaw, mga ka-Gym5, kahit ganun kalaki ang budget o pundo ng gobyerno or budget o pundo ng PhilHealth dyan, di ba natin sila maobliga? Alam naman natin kung ano ang kakulangan ng ating mga hospitals ngayon. Di ba maaaring mag-purchase ng kung ano-ano mga equipment para i-donate, no? Donated by PhilHealth. Kung ito ay sa aking pananaw lang naman, kung pwede, no? Hindi natin ipagpilitan kung bawal ito. Baka kung pwede, no? Di ba pwedeng gano'n na magtayo ng hospital kasi napakalaking budget pala yan kung meron talagang enough budget o reserve fund itong PhilHealth at sobra ito para sa ating mga mambabatas na kailangang trabahuin, kailangan itong gastusin, magbigay kami ng pundo dyan, pero kausapin ang kinatawan ng PhilHealth, baka naman magtayo kayo ng ganito or bumili kayo ng mga gamit pang-ospital kasi yan ang pinakapalalang problema ngayon sa buong bansa, yung kakulangan ng gamit ng ating mga hospitals na yan. Di ba? Sino nagsasabing kompleto dyan? Yung iba nga tumatakbo sa private hospitals, gawa ng kulang yung mga gamit, equipment ng mga public hospitals sa buong bansa. Di ba? Kaysa tinanggalan, yun, umani ng mga hindi magagandang reaksyon mula sa ating mga kababayan. Ngunit, yun ang nga sinasabi natin, kung ito ay naaayon sa batas, wala tayong ibang pag-uusapan dyan, okay, go. Isaglit lang naman ng taon. Kapag nauubos at hindi maapektuhan, kasi sinabi naman ng PhilHealth, no, na sinabi naman nung tinatanong ng PhilHealth, nung isa sa mga babatas na, sino ba yung babae na congresswoman, na hindi naman na maapektuhan, no, yung operation ng PhilHealth, edi wala tayong problema. Yung budget para dyan,
kung maaaring maibigay sa anong paraan related doon sa health services ng ating mga kababayan, sana ganun ang mangyayari, no? Dito naman inilaan. Alam naman natin, ang AIX, malaki rin. Magandang programa. Ito paparinig natin, yung si kay kung Raul Manuel, na kung saan na nagtatanong, ukol at sinasabi, nililinaw, yung mga budget kung gaano kalaki para dyan sa PhilHealth na yan. Ito, pagkikinggan. Panahon na sinasabing hindi kayang i-cover yung lahat ng mga medical expenses na ating mga kababayan, ay meron palang ganitong napakalaking pera, billion-billion, hundreds of billions, Mr. Chair, na nakaibak labang. Kaya yung mga tanong ko, Mr. Chair, would dwell on paano ba nag-arise na may ganitong kalaking surplus at reserve fund ang PhilHealth sa mga panahon na kinakailangan ng ating mga kababayan ng urgent and accessible na mga healthcare services. Mr. Chair, actually, bago pa man mag-propose po na maglaan ng zero state subsidy for PhilHealth. In fact, hindi pa yung first time na nagamit bilang dahilan yung malaking surplus and reserve fund ng PhilHealth para hindi ito i-allow na mag-operate through sufficient funds coming from the government. In fact, if we recall, meron din 90 billion pesos, Mr. Chair, na nirevert yung PhilHealth back to the Treasury. So this is actually not the first time na may ganitong instance na ang pinagbabatayan din ay yung hundreds of billions na meron yung PhilHealth. Nabawasan Di ba? Nabawasan yun Inilipat doon sa National Treasury, guys, yung part ng budget. Mabuti na lang yung Supreme Court nagdesisyon na wag nang galawin dyan yung pundo na yan. Pero wala na, nakuha na yung iba. Saan na kayo napunta yun? Alam natin na napunta yun sa kung ano ang priority na aayon sa kagustuhan ng ating national government, no? Di ba? Para sa serbisyo din, alangan. Kung hindi naman, ewan ko kung sa kanila kung nasa napunta yon. Ngunit yun yung ating inaasahan na mapupunta para sa kaayusan ng lahat. Mr. Chair, nais kong matanong kasi yung nasa website po ng PhilHealth ay financial statement, yung pinaka-latest ay as of June 30, 2024. So Mr. Chair, I will address my questions po sa representative ng PhilHealth. Nakalagay po sa financial statement, ito po ay yung statement of financial position as of June 30. Meron pong, di ba may ini-invest in time deposits ang PhilHealth as part of its assets? Tama po ba? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, as of June 30, 2024, ito ay nasa 99 billion pesos, 186 million, 90,980 pesos. Tama po ba? Yes, Your Honor. Laki. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may po bang may paliwanag in simple terms? Saan po naka-invest itong tinatawag na investment in time deposits na umaabot ng actually nearly 100 billion pesos? Thank you, Mr. Chair. They are the funds are Billion, evenly distributed, almost evenly distributed sa land. Billion ang pinag-uusapan dito, hindi milyon. Napakalaking halaga. Yung tulong para sa mga miyembro at para sa iba. Kumusta kaya? Mukhang hindi naman satisfied yung iba ka. Hindi naman satisfied yung iba. Sa makukuhang tulong, siyempre, merong limitations, merong guidelines. No? Na ito lang yung makukuha mo. At malay natin, no? Mabago na yan sa mga usapin. Matapos yan, itong mga usapin na ito. So, sunod na ito, malapit na, 2025, sana naman ay maging maiba. At palang mapikinabangan at sasaya yung mga nasa hospital na paglabas, hindi ganoon kalaki yung sobra na babayaran. Kaya nga, tawang-tawa yung mga politiko Kaya nga, kasi dyan lalapit sa kanila yung taong bayan na nanghihingi ng tulong, di ba, yung AIX, saan ba yan? Nasa local government. Di ba? Ito. Bangko at saka sa TBP po. Almost 50-50 po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, aside dun sa investment in time deposits, meron ding investment securities at amortized cost. Tama po ba? Yes po. And as of June 30, 2024, ito ay nasa 389 billion pesos, or actually almost 390 billion pesos. Is the figure correct? As of June 30? Correct po. Broken down. To be more specific, Mr. Chair, 351 billion sa treasury bonds and 28.3 billion sa treasury bills po, Mr. Chair. At merong natitirang 10 billion na investment din. Sa corporate funds po, Mr. Chair. Yes po. Sige, Mr. Chair, sisign po natin yung investment in government bonds in layman's terms. Ano po yung ibig sabihin nun? Sige po. With your permission, Mr. Chair, para mas mabilis, I'll pass you on to my finance guy ng PhilHealth, no? Finance Vice President sa PhilHealth. Thank you very much, Mr. Chair.
Yes, the chair would like to recognize Mr. Renato Limsiaco. Maraming salamat, Mr. Chair. For the corporate bonds of the corporation, as of June, we have 10.1 as mentioned. The breakdown of this one, Dahil sa mga pundo na ganyan, no? Ganyan kalaki ang nakikita ng mga mamabatas natin dyan. Kaya nung ginawa ang BICAM hearing, conference, ayun, umabot sa naging zero. Kasi nakikita nila, napakalaki pala ang pundo dyan. Yun nga ang tanong natin, kung yun ay legal at walang hadlang, no? Para sa operation ng PhilHealth at dito nilabag sa batas, ay magandang hakbangin. Ngunit pag ito ay, kasi sabi ng iba, violation. Bahala na kayo dyan kung sino ang mag-question doon sa usapin na yan. Mr. Chair, are as follows. We have from the SM Prime Holdings, and we have Robinson's Land, and we have Development Bank of the Philippines. Meaning to classification po ang pinapasukan ng corporate bonds natin. One properties and the other one ay ang banking, Mr. Chair. Over. So Mr. Chair, ibig sabihin merong out of the 300, almost 390 billion pesos, edi nakahati ito sa treasury bills, government bonds, tsaka corporate bonds. In layman's terms, di ba pag sinabi po nating bonds, ibig sabihin nag-invest, for po siya ng pagpapautang, tama po ba, para mag-earn ng interest. Is that correct? Mr. Chair, when we talk about investment, Mr. Chair, this is the money that we invest to the particular corporation, Mr. Chair, particularly for the corporate plans. The law provides, UNC law provides that not to exceed 10% of our investable fund will be put in the corporate bonds, Mr. Chair. But this 10.1, Mr. Chair, is barely 2% of the total investable fund, Mr. Chair. So yung point natin, Mr. Chair, ibig sabihin yung PhilHealth, nag-invest siya, merong treasury bills. So ibig sabihin, under din ito sa Bureau of Treasury. Tama po ba? Tapos meron ding again, government bonds. Tapos under the corporate bonds, ibig sabihin yung PhilHealth, nag-invest siya sa SM Prime Holdings, may investment din siya sa Robinson's Land Corporation, tsaka sa Development Bank of the Philippines. Is that Mr. Chair, Mr. Chair, if I can just add, Mr. Ledesma. yes, thank you, Mr. Chair. I just wanted to add, honorable sir, that all of the investments of PhilHealth, it's very clear in the law that we are only allowed to invest in AAA corporate bonds, AAA bonds or better. So, I just wanted to assure this honorable body na lahat po ng linalagyan po namin ng pera are all AAA or better po. So, yung mga hindi masyadong kilalang kumpanya or hindi masyadong magandang rating po, hindi namin pwedeng pasukan po. So, the funds that we're investing are very safe po kasi lahat po yan AAA. Maraming salamat, Mr. Chair. Ayun. So, yun yung part of the parcel, guys, no, ng hearing, no, ng briefing kung saan ay binigyan ng daan para magkaroon ng linaw ang lahat, no, patungkol sa investment ng PhilHealth, yung pera na nandiyan sa kanila. At yun na nga, no, napakalaki ang pundo ng PhilHealth na yan. Na kung saan hindi rin naman maaaring kung magkano lang yung sa expenses pa lang, salary para sa mga employers, sa mga empleyado ng PhilHealth. Kung hindi sila mag-invest, kung hindi sila magdinegosyo, mukhang kulang na kulang, no? Yung premium, kung aasahan, wala. Kaya merong sinusunod na batas, merong sinusunod na guidelines, merong sinusunod na na kung saan para sa ikaunlad. Yun na nga. Kaya naging zero itong subsidy ng gobyerno dahil doon. Yun yung paliwanag ng ating mga mababatas dyan Kaya yun lang ating tanong noong una pa, kanina hanggang ngayon, kung ito naman ay hindi labag sa batas, wala tayong problema dyan. Ngunit pag ito ay nakitaan ng kasi kung hindi naman violation yung pagtanggal ng budget, di ba? Siyempre, sasabihin ng Office of the President, no, na wala namang labag. Wala namang mga paglabag yan. Kasi, siyempre, inaano na nila yan, di ba? Nire-refer na nila yan. At saka, nandyan yung sa legislative. Marami dyan mga abogado. Ang atin lang, wala bang butas dito. Bahala na kung ano ang maging resulta nito. At least, napakinggan natin ang PhilHealth, napakinggan natin ang mga part ng mga mambabatas investigation nila. At bahala na kung ano maging resulta nito. Ang atin sa 2025 ay hindi maging kulilat yung mga miyembro ng PhilHealth sa usapin ng pagtulong sa mga magiging makukuha nila na benefits. Lalong-lalo na sa ating mga senior citizens, sa ating mga PWDs,
Kasi yung PhilHealth talaga pag sinabing senior citizen ka is automatic ka na Di ba? Noon, kailangan pang idaan sa pangalan ng yun yung pagkakatanda natin. Kailangan kung senior citizen at walang indigent ito at kung mayroong anak na mayroong PhilHealth o member, kailangan i-under siya doon, papasok siya doon para maging yung PhilHealth account ng anak ay siyang magagamit para doon sa kanyang. Ngayon, nag-iba di ba? Automatic sila, mga senior. Kung di ako nagkakamali, kung di ito nagbabago, kung yun yung punto na ating nakukuha, correct me if I'm wrong, isa na naman, kung ano man yung mga dapat pang ayusin, kung ano man yung mga dapat pang palaguin na serbisyo ng PhilHealth, ay maging maayos ito. No? At sana naman, pag nakikita ng gobyerno, ng national government na kailangan talaga yung tulong, ay sana hindi sila mag-atubiling tumulong ng PhilHealth. Mag-allocate ng budget for subsidiya na yun yung nakasanayan para sa kaayusan ng lahat. Ano man maging resulta nito, sana naman ay maging maayos ang lahat at hindi magiging sagabal para sa serbisyo at kapakanan ng taong bayan. Hanggang sa muli, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.